Nakaupo ako sa aking truck sa isang bakanteng parking lot sa labas ng lungsod. Hawak ko sa aking mga kamay ang recorder na iyon, at hindi ko maipindot ang play button. Nanginginig ang mga kamay ko. Malamig na pawis ang tumatakbo sa aking likod. Kahit mahigit 25 degrees C sa labas. Alam ko na kapag narinig ko iyon, ang buhay ko ay magkakahati sa dati at pagkatapos. At hindi ako nagkamali. Ang narinig ko noon na gabi ay nagbura ng 15 taon ng kasal. Winasak ang lahat ng pinaniwalaan ko, at pinilit akong gumawa ng bagay na 1 linggo pa lang noon ay hindi ko man lang naisip. Kamusta? Ang pangalan ko ay Marco Alejandro. 45 anyos ako. Truck driver ako. Nagmamaneho ng trailer sa buong bansa at minsan tumatawid ng hangganan sa mga karatig bansa. Mahirap ang trabaho, pero matapat at doon ko binubuhay ang pamilya ko. Gusto kong ikwento sa inyo ang isang kwento na halos hindi ko pa naikukwento kanino man. Baka may makakakita ng sarili sa sitwasyon ko. Baka may makatulong ito para hindi baliwalain ang mga bagay na binabaliwala ko noon. Nga pala, saan kayo nakikinig ngayon? Saang lungsod? Musika, saang bansa? Isulat nyo sa comments kung hindi abala. Interesado talaga akong malaman kung saan naroon ang ating mga kababayan. Kung paano kami nakakalat at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel kung nakakahook ang kwento. Magsisimula ako sa umpisa. Si Karina at ako ay nagkakilala 15 taon na ang nakalipas. Noong 2010. Noon pa lang ako nagsisimula magmaneho ng trailer. Dati ay maliit na pickup lang ang gamit ko sa paghahatid ng mga paninda sa mga tindahan sa lungsod. Maliit lang ang kinikita, pero nangangarap ako ng mas malaki. Si Karina noon ay 25 anyos, ako 30. Nagkakilala kami sa pinakakaraniwang paraan. Sa pamamagitan ng common friends sa isang birthday party. Receptionist siya sa isang beauty salon. Radyante siya, masayahin, laging ayos. Ako naman simpleng manggagawa na puno ng kalyo ang mga kamay, laging pagod, pero siya, sa hindi ko alam na dahilan, musika, ay napansin ako. Naalala ko na naisip ko, ano kaya ang nakita niya sa akin? Hindi naman ako Prince Charming. Pero sinasabi sa akin ni Karina na pagod na siya sa mga mayabang sa lugar. Na sila lang ang iniisip nila. Na kailangan niya ng lalaking mapagkakatiwalaan na maaring sandalan. At naniwala ako. Diyos ko, gaano ko siya pinaniwalaan. Mabilis kaming nagpakasal pagkatapos ng 6 na buwan na magkakilala. Simple lang ang kasal, mga 40 tao sa maliit na restaurant. Wala kaming gaanong pera, pero may ganang bumuo ng pamilya. Sa umpisa ay nakatira kami sa 1-bedroom na rented apartment. Pagkatapos ay nagluwan ako at nakabili kami ng 2-bedroom condo sa lumang building sa labas ng lungsod. Matanda na yon, mga block noong 70s, pero amin yon. Inayos ni Karina hanggang maaari. Pininturahan namin ang walls, bumili ng second hand, pero disenteng furniture sa mga kakilala. 1 taon pagkatapos ay ipinanganak ang panganay naming anak na babae na si Lucia. Diyos ko, hanggang ngayon naalala ko ang araw na iyon. Kakauwi ko lang galing biyahe. Tumakbo ako sa hospital na hindi pa nakapag-ahit, gusot-gusot. Nakahiga si Karina, maputla pero masaya, at sa tabi niya, musika, sa crib, may maliit na bundle. Kinarga ko ang anak ko at umiyak ako. Sumpa, umiyak ako na parang bata. Naisip ko, ito ang kaligayahan. Para dito sulit ang pagtrabaho ng husto. 4 na taon pagkatapos ay dumating si Tomas, ang anak kong lalaki. Malaki ang ipinanganak na iyon, mahigit 4 kilo. Noon ay established na ako. Lumipat na ako sa long haul trips at maganda ang kita. Nakabili ako kay Karina ng second hand pero maayos na sasakyan. Para maihatid niya ang mga bata sa kindergarten at doktor. Ako naman ay luma pero matibay na pick-up ang gamit. Gusto ko iyon. Reliable, indestructible. Normal ang takbo ng buhay. Nawawala ako sa biyahe ng 2 bawas 3 linggo. Minsan 1 buwan. Lahat ng klase ng cargo ang hinahatid ko. Mula construction materials hanggang pagkain. Iba-iba ang ruta. Ang capital, coastal cities, industrial zones sa hilaga, sa timog. Minsan pa nga ay international trip. Iyon ang pinakamahabang ruta ko. Mabigat ang trabaho, pero nasanay ako. Natutulog sa cabin, kumakain sa gas stations, naliligo kung saan maaari, pero stable ang pera. Si Karina naman ay naiiwan sa mga bata. Tinigil niya ang salon pagkapanganak ni Lucia. Sabi niya gusto niyang full-time sa pamilya. Masaya ako noon. Gusto ko na may asawang nasa bahay, na maayos ang pag-aalaga sa mga bata, na maayos ang kondo, na handa ang hapunan pag-uwi ko. Iyon ang ideya ko ng kaligayahan. Umuwi at makitang okay lahat. Lumaki si Lucia na matalino, mataas ang grades,
pumupunta sa dance classes. Sinusubukan kong huwag makaligtaan ang recitals niya. Kahit kailangang tumakbo galing biyahe. Naalala ko minsan, na hating gabi akong dumating mula malayong lungsod. Diretso ako sa school program kinabukasan. Nakaupo ako na gusot-gusot sa gitna ng mga nanay na maayos ang buhok. Pero nakita ko si Lucia na sumayaw. Pagkatapos tumakbo siya sa akin, niyakap ako at sinabi, "Papa, alam kong darating ka." Nakurot ang puso ko sa mga salitang iyon. Si Tomas naman ay iba talaga, malikot, mapang-asar, laging may gulo, nag-aaway sa school, nagtatapon ng bagay mula balcony, pero mabait din, generous. Maaring magtagal ng 1 oras na hinahaplos ang asong gala. Sa dalawa ay binigay ko ang lahat ng kaya ko. Laruan, disenteng damit para hindi mahuli sa iba. Sa tag-init ay dinadala ko sila sa beach. Sapat ang pera para roon. Si Karina rin ay nagbago sa paglipas ng taon. Naging, paano ko sasabihin, mas demanding. Mas pinansin niya ang itsura niya. Bumalik siya sa salon, pero bilang customer na, nails, lashes, hair, treatments. Hindi ako tumutol. Nagtatrabaho ako at binibigyan siya ng pera. Okay lang na maganda ang asawa. Gusto niya iyon. Nag-membership siya sa GYM. Nagsimula siyang pumunta 3 beses sa isang linggo. Musika, natuwa ako na nag-alaga ang asawa ko sa sarili. Pero mga 2 taon na ang nakalipas nagsimula akong mapansin ang mga kakaibang bagay. Hindi biglaan, kundi unti-unti. Si Karina ay naging malayo, sa madaling sabi. Dati, pag-uwi ko mula biyahe, laging masaya, yakap, halik, musika, tinatanong kung kumusta ang daan. Pero bigla na lang naging formal ang pagtangga. Kamusta? Kumusta ang biyahe? Kakain ka ba? Yun lang. Walang emosyon. Sa umpisa ay inisip ko pagod lang. Mahirap mag-isa sa mga bata. Sinusubukan kong tumulong sa bahay. Gumagawa ng minor repairs, inaasikaso ang sasakyan niya. Hinahatid ang mga bata sa activities kapag may free time, pero walang saysay. May nagbangon na parang wall sa pagitan namin. Pagkatapos napansin ko na nagsisimula siyang itago ang cellphone. Dati ay iniiwan lang niya sa table, sa sofa, kahit saan. Pero bigla na lang dinadala niya, kahit sa banyo. Natutulog na may cellphone sa ilalim ng unan. Minsan kinuha ko para tingnan at may password na. Sabi ko, Karina, bakit naglagay ka ng password? Dati wala. Sumagot siya na parang walang pakialam. Kailangan yan for security. Kung mawala, hindi makaka-enter ang iba. Pagkatapos nagsimula ang mga GYM sessions na 3 o 4 hours. Okay lang training, shower, change, pero 4 hours. Minsan tinanong ko diretso, Karina, bakit ang tagal mo sa GYM? Tiningnan niya ako na irritated at sinabi, Marco, seryoso ka ba? Naginsayo ako, nakikipagkwentuhan sa friends, nagpapahinga sa bahay o hindi na ba pwede? Umurong ako. Ayaw kong mag-away. Naisip ko baka kailangan ng space ang babae. Ako ay laging nasa biyahe, mag-isa, malaya. Siya nasa bahay sa mga bata na hindi lumalabas. Baka talaga kailangan niya mag-unwin. Pero may nangyari na nagbigay sa akin ng full alert. Umuwi ako mula biyahe 2 araw mas maaga kaysa plano. Sabado sana darating. Pero Huwebes ng gabi na ako dumating. Mas mabilis na unload ang cargo at nagdesisyon na huwag magstay sa base. Musika, kundi diretso pauwi. Gusto ko magbigay ng surprise. Dumating ako mga 9 ng gabi. Lumapit ako sa bahay at nakita kong wala ang sasakyan namin sa parking. Umakyat ako sa kondo at mga bata lang ang naroon. Si Lucia at Tomas ay nasa harap ng TV nanonood ng cartoons. Sabi ko, kamusta, mga anak at si mama? Si Lucia ay nagkibit balikat. Nasa GYM sabi niya habang tinitingnan ang oasan. 9 ng gabi. Anong GYM? Anong oras siya umalis? Tanong ko. Pagkatapos kumain, sagot ni Tomas, kaya mga 6 hours na siyang wala. Mag-isa ang mga bata, hindi pa nakakakain ng maayos. May bag ng chips sa table at bote ng soft drink. Musika, nagluto ako para sa kanila. Pinatulog at naghintay ako. Dumating si Karina mga 11 na. Pumasok sa kondo. Nakita ko, musika, at hindi man lang gaano nagulat. Dumating ka na, maaga ka, sabi niya. Sumagot ako. Nasaan ka ba? Mag-isa ang mga bata buong gabi. Hinubad niya ang jacket, isinabit sa rack at kalmado na sinabi. Sabi ko na sa GYM. Pagkatapos nagstay ako sa mga babae sa CAF. Nagpahinga lang. Kalmado siya, sobrang kalmado. Hindi ako nag-ingay, tumango lang. Pero may nag-click sa loob ko. Pinaniwalaan ko siya. Tuyo ang buhok, bagong ayos, perfect ang makyup. Parang hindi galing training kundi sa event. Kinabukasan tinanong ko si Lucia,
Anak, sabihin mo, madalas bang ganito katagal umalis si mama? Nag-isip ang anak ko. Naman, mga 3 o 4 na beses sa linggo, sigurado. Sabi niya GYM o sa friends, sanay na kami. Hinaplos ko ang ulo niya at sinabi, naiintindihan ko, mabuti kang ate, inaalagaan mo ang kapatid mo. At iniisip ko, ano ba itong nangyayari? Hindi ako paranoid. Hindi ako yung tipo na nag-ispya sa asawa. Tinitingnan pockets o cellphone. Sa 15 taon ng kasal, hindi pa pumasok sa isip ko. Pero may mali rito. Sobrang daming kakaiba. Sobrang daming pagbabago sa ugali niya. Napansin ko rin na nagsimula siyang magbihis ng iba. Dati sa bahay ay pants at lumang shirt. Pero bigla na lang nag-aayos kahit hindi lalabas. Bumibili ng bagong underwear. Mahal, lasi. Minsan nakita ko ang tag. Mahal para sa bahay, para sa akin. Halos once a month na lang o mas bihira ang intimacy namin. At sa sede niya, parang duty lang. Nagsimula akong suriin kung kailan nagsimula ito lahat. Hindi biglaan, syempre. Unang mga taon okay pa, sobrang okay pa nga. Talagang mapagmahal na asawa, dedicated na ina. Pero naalala ko na nagsimula ang changes mga 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Noong taglagas ng 2023, bigla siyang nag-focus sa image, nag-gym, pumunta sa aesthetic dermatologist, bagong wardrobe. Noon ay naisip ko midlife crisis. Babae sa ganyang edad gusto pa ring maging attractive. Pero ngayon lahat ay bagay sa ibang picture. Baka nababaliw lang ako. Baka talaga gusto lang niyang maging maganda. Pero bakit ganitong lamig sa pagitan namin? Bakit naging stronger siya? Nagdesisyon akong mag-obserba. Sa susunod na biyahe umalis ako gaya ng dati. 2 linggo sa Hilagang Lungsod at pabalik. Buong daan isa lang iniisip ko. Tumatawag ako sa bahay araw-araw. Sumasagot si Karina na maikli, Tuyo, okay lang, maayos ang mga bata. Ikaw kumusta? Formal na usapan, walang init. Umuwi ako mid-November noong nakaraang taon, at noon din na gabi napansin ko ulit ang kakaiba. Sabi sa akin ni Karina, Marco, bukas weekend ako pupunta sa kapital kasama ang kaibigan. May kasal ang pamangkin niya. Inimbitahan ako. Pwede bang ikaw ang sa mga bata? Tanong ko, sino namang kaibigan? Tanya. May kaibigan siyang Tatiana. High school friends sila. Sa labas ng kapital nakatira. Hindi, Laura ang pangalan. Hindi mo kilala. Bagong lipat sa kapital. Wala akong sinabi, tumango lang. Siyempre pwede. Pero iniisip ko, sino? Kilala ko lahat ng friends niya. Walang Laura. Kinabukasan umalis siya. Mabilis nag-ayos, maliit na maleta. Inihatid ko sa sasakyan. Kailan ka babalik? Tanong ko. Linggo ng gabi. Huwag mo akong miss. At hinaplos ang pisngi ko. Formal na parang kapatid. Naiwan ako sa mga bata. Maganda ang weekend namin. Pumunta kumain restaurant, naglakad-lakad. Pero sa isip ko, hindi tumitigil ang mga tanong. Nagdesisyon akong mag-verify. Linggo ng gabi, dapat babalik si Karina. Tinanong ko si Lucia, Anak, alam mo ba kung may kaibigan si Mama na Laura? Nag-isip siya. Laura, hindi papa, wala akong kilala. Bakit? Nagsinungaling ako na curious lang. Pero parang kinurot ang lahat sa loob ko. Nagsinungaling tungkol sa kaibigan, sa kasal, lahat. Saan talaga siya pumunta? Dumating si Karina mga 1:00 ng gabi. Mukhang rested, masaya. Hindi ko natagalan at tinanong, kumusta ang trip? Kumusta ang kasal? Nagsimulang magkwento siya ng banquet, damit ng bride, kung gaano kasaya. Madaldal, confident. Magaling na actress, aminan natin. Nakikinig ako at iniisip. Lahat sinungaling. Lahat ng sinasabi niya sinungaling. Pagkatapos ng weekend na yon, hindi na ako makapag-isip ng iba. Naiintindihan ko na may masama. Pero hindi ko alam eksakto kung ano. Affair, malamang. Pero saan? Kanino? Kailan pa? At lalo na, bakit? Kung okay naman daw lahat sa amin. Kumikita ako, puno ang bahay, nakadamit at nakasapatos ang mga bata. Ano pa ang kulang? Nagsimula akong discreet na suriin ang gamit niya. Locked pa rin ang phone. Mahirap ang password. Sinubukan ko birthday ng mga bata at anniversary namin. Hindi gumana. Sa bag walang suspicious. Sa sasakyan wala rin. Pakiramdam ko idiot na naghahalungkat sa personal na gamit ng asawa. Pero pinapatay ako sa loob ng daog. At naalala ko ang recorder. May lumang digital recorder ako. Minsan ginagamit ko para i-record ang usapan sa clients. Para walang dispute sa conditions pagkatapos. Maliit, compact, kaya mag-record hanggang 8 hours straight. At naisip ko, paranoid ang ideya.
Pero hindi na ako makatulog ng matiwasay. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kahit masira nito ang puso ko. Naghintay ako ng pagkakataon na umalis si Karina sa GYM. Martes iyon, early December. Nagbihis siya, nagmakyup, kinuha ang bag. Aalis ako, babalik sa 3 oras, sabi niya. Tumango ako. Sage. Naghintay ako na makalabas siya ng bahay at bumaba sa parking. Naroon ang sasakyan niya. Tumingin-tingin ako. Walang tao malapit. Binuksan ko ang pinto gamit ang spare key ko. May kopya ako just in case. Kabado na kabado ang puso ko. Pumasok ako sa sasakyan. Tiningnan around. Saan itatago? Sa ilalim ng driver's seat obvious masyado. Sa glove compartment maaring makita niya. Inilagay ko sa pocket ng back seat, kung saan karaniwang maliit na bagay, tissue, laruan ng mga bata. In-on ang recording at lumabas ako ng sasakyan. Tapos na. Maghintay na lang. Umakyat ako sa kondo at hindi mapakali. Binuksan ang tea, hindi mapanood. Kinuha ang phone, hindi mabasa. Nakaupo lang ako iniisip. Paano kung mali ako? Paano kung talaga sa GYM siya? At magkakaroon ako ng 3 hours recording ng GYM equipment na ingay at musik at mapapahiya ako sa suspicions ko. Pagkatapos ng 3.5 oras, dumating si Karina, pumasok sa kondo, iniwan ang bag sa sofa. Tapos na, dumating na ako, pagod na pagod ako. Maliligo ako, at pumunta sa banyo. Nakaupo ako sa kitchen na pinipisil ang tasa ng tsaa sa loob. Nanginginig lahat sa akin. Naghintay ako ng mga 20 minutes habang nasa shower siya. Pagkatapos sabi ko lalabas ako bumili ng tinapay. Bumaba ako, lumapit sa sasakyan niya. Nanginginig ang kamay ko na halos hindi ko maipasok ang susi sa lock. Binuksan ko ang pinto, pumasok sa likod, kinuha ang recorder sa pocket ng upuan, pinatigil ang recording. Musika, tapos na, umakyat ako sa kondo, pumasok. Lumabas na si Karina sa shower. Nasa kitchen na nakarobi umiinom ng tsaa. Nakalimutan mo ang tinapay. Tanong niya nang makitang walang dala ako. Sarado ang tindahan. Nagdahilan ako. Nagkibit balikat siya at bumalik sa phone niya. Noon na gabi, hindi ako nakatulog. Nahiga ako sa tabi niya at iniisip kung pakinggan ko na o maghintay. Nasa bulsa ng pantalon ko na nakasabit sa upuan ang recorder. Parang nasusunog ang tela. Parang may init na lumalabas. Takot akong makinig. Takot malaman ang katotohanan. Kinabukasan, ginising ni Karina ang mga bata. Pinakain ng breakfast, pinasok sa school. Nagkunwari akong tulog pa. Nag-ayos siya at umalis. Sabi niya pupunta sa dermatologist. Nag-iisa ako. Bumangon ako, naghilamos, nagluto ng kape, umupo sa kitchen table. Kinuha ang recorder, nilagay ang headphones at pinindot ang play. Unang 0 minutes, puro ingay ng makina at radyo. Mag-isa si Karina nakikinig ng musik. Pagkatapos nagbago ang tunog. Nag-park. Ingay ng kalye. May pinto na isinara. Naririnig kung paano siya lumakad papunta sa kung saan. Tunog ng takong sa asphalt. Pagkatapos tahimik, malamang pumasok sa building. Fast forward ko ang recording. Tahimik ulit. Minsan may muffled sounds. Malamang musik ng GYM naririnig hanggang sa sasakyan. Iniisip ko na wala pala itong kwenta. Pero patuloy akong nakikinig. At bigla, mga 2 hours mula simula ng recording. Musika, narinig ko na bumukas ang pinto ng sasakyan. Umakyat si Karina, pero hindi mag-isa. May kasama siyang lalaki. Narinig ko ang boses niya. Musika, malamig ngayon. Na-start mo na. Boses na hindi kilala, malalim, confident. Sumagot si Karina. Okay lang, tara na. In-start ang makina. Umalis sila. Nakikinig ako na nakatutok sa bawat tunog. Tahimik sila mga 5 minutes. Pagkatapos sabi ng lalaki, sige, ganda, na-miss mo ba ako? Tumawa si Karina na magaan, flirtatious, matagal na hindi niya ginawa sa akin. Ano sa tingin mo? Sagot niya. Pagkatapos tahimik, makina lang. Pagkatapos huminto ang sasakyan. Sabi ni Karina, dumating na. Umakyat na tayo, musika, agad. Isinara ang mga pinto. Patuloy ang recording. Pero tahimik lang sa loob ng sasakyan. Natulala ako, kaya hindi pala siya sa GYM. May nakikita siyang iba, lalaki. At pumunta sila, saan? Sa bahay niya, sa rented condo. Fast forward ko, mga 1 oras at kalahati tahimik. Pagkatapos muling isinara ang pinto. In-start ulit ang makina. Si Karina lang umandar ng sasakyan at umalis. Wala na ang lalaki. Patuloy akong nakikinig. Nagmaneho siya mga 20 minutes.
Pagkatapos huminto ulit at narinig ko ang bagay na nagbigay ng chills sa likod ko. Bumukas ulit ang pinto. Umakyat ulit ang parehong lalaki. Sabi ni Karina, "Sandali lang, kailangan ko nang umuwi." Sagot niya, "Mabilis lang, may gusto lang akong pag-usapan." Natulala ako. Nag-usap ulit sila at ang narinig ko pagkatapos ay lubusang nagbago ng buhay ko. Sabi ng lalaki, "Tingnan mo," nag-isip ako. "Hindi pwede ganito forever." Maaga o huli ay maghihinala siya o naghihinala na. Tense na sumagot si Karina. "Hindi ko alam, parang hindi. Lagi siyang nasa biyahe. Wala siyang time para roon." Patuloy ang lalaki, "Eksakto, habang nasa biyahe siya. Pero paano kung bigla niyang bantayan ka? Suriin ang phone mo, ano?" Nakikinig ako at lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Tahimik si Karina. Pagkatapos mahina na sabi, "Ano ang suggest mo?" "Musika, mag-divorce." Nag-isip na ako noon, pero siya ang makukuha ang mga bata. Walang ibibigay sa akin ang judge. Wala akong trabaho at sa pangalan niya ang kondo. Tumawa ng mapang-asar ang lalaki. Narinig ko sa boses niya, "Hindi, ganda. Hindi divorce. May better option. Alam mo bang may malaking insurance siya? $300,000. At kung may mangyari sa kanya, sa iyo lahat. Sa iyo ang kondo, pera, mga bata at pwede na tayong magsama ng walang problema." Huminto ang paghinga ko. Hindi pwede. Hindi pwede ito. Tahimik si Karina. Pagkatapos mahina na tanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Kalmado, business tone na sumagot ang lalaki. "Aksidente. Truck driver siya. Madalas ang crash. Walang maghihinala. Pwede lagyan ng gamot ang inumin niya para makatulog habang nagmamaneho o pwede ayusin ang truck. Musika, may contact ako na malinis gumawa." Nalabo ang paningin ko. Hinugot ko ang headphones at itinapon ang recorder sa table. Tumayo ako, lumapit sa bintana. Nanginginig ang mga paa ko. Sumasakit ang ulo. Hindi pwede totoo ito. Ang asawa ko, musika, ina ng mga anak ko, kasama ko ng 15 taon, minahal ko. Nag-uusap sila kung paano ako patayin. Isinandal ko ang noo sa malamig na salamin. Sinusubukan kong huminga. Sa loob lahat ay nasusunog. Galit, sakit, takot, lahat halo. Gusto kong sumigaw, manuntok, sirain, pero hindi pwede. Nasa school ang mga bata, pero malapit na silang uwi. Si Karina darating sa 1 oras. Kailangang mag-isip. Bumalik ako sa table, nilagay ulit ang headphones. Kailangang tapusin ang pakikinig. Sa recording sabi ni Karina, "Hindi ko alam, murder yan. Makukulong ako." Pinapakalma siya ng lalaki. Walang makakapag-prove. Importante malinis. Naisip ko na lahat. Sa 1 o 2 buwan, kapag may bagong biyahe, gawin natin. Ikaw ang magbigay ng tablets, dadalhan kita. Sabihin mo vitamins, inumin niya sa umaga bago umalis. Sa ilang oras matutulog siya habang nagmamaneho. Lalabas ang truck sa daan. Magmumukhang ordinaryong aksidente. Ganyan araw-araw marami. Tahimik ulit si Karina. Pagkatapos mahina na tanong, "Paano kung may mali?" Matigas na sumagot ang lalaki, "Walang mali. Sabi ko na kontrolado ko lahat. Importante huwag kang kabahan. Kumilos ka normal gaya dati, at sa ilang buwan malaya at mayaman ka na. Pwede na tayong mamuhay ayon sa gusto natin nang walang iyon." Musika. Tinawag niya ako na 15 taon akong nagtrabaho na parang kalabaw para hindi kulangin ang babaeng iyon. Musika. Minahal ko, pinagkatiwalaan at plano niyang patayin ako para sa pera at makasama ang walang kwentang ito. Patuloy ang recording mga 0 minutes pa. Pinag-usapan ang details. Kailan eksakto gagawin? Paano siya kikilos pagkatapos, kapag natanggap ang balita ng pagkamatay ko? Unti-unti si Karina ay sumusuko. Sa dulo ng usapan mas confident na siya. "Sige, musika, subukan natin. Pero sigurado ka lang na malinis." Pinatibay ng lalaki, "Pwede kang magtiwala sa akin. Hindi ito ang unang beses ko gumagawa nito." Pagkatapos bumaba siya ng sasakyan. Si Karina nagtagal pa ng 5 minutes tahimik. Pagkatapos in-start ang makina at umuwi. Sa daan tumawag siya sa iba. Nag-uusap ng walang kwenta. Tungkol sa dermatologist, bagong cream. Normal na usapan. Parang walang nangyari. Parang hindi lang siya naglano ng pagpatay sa asawa niya. Pinatay ko ang recorder at umupo na pinababagsak ang ulo sa mga kamay. Ano ang gagawin? Ano ngayon? Nakaupo ako sa kitchen at tumingin sa labas ng bintana. Sa labas mahinang ulan ng December. Ang mga tao sa baba nagmamadali sa mga gawain. May payong, may tumatakbo lang mula Gete papuntang sasakyan. Ordinaryong araw sa weekday. Pero sa akin gumuho ang mundo.
Sinusubukan kong ayusin ang isip. Sige, ano ang alam ko? Niloloko ako ni Karina. Hindi na hinala, fact na. Sa isang musika, lalaki, sa boses mga 40 anyos, confident magsalita, sanay mag-utos. Sabi niya businessman siya. Hindi niya sinabi, musika, pero sa paraan ng pagsasalita malinaw na hindi ordinaryong manggagawa. At pinakaimportante, plano nilang patayin ako para sa insurance. Ang insurance. Totoo, nag-insura ko ng buhay ko 3 taon na ang nakalipas ng lumipat sa international long haul. Required ng company, $300,000 sa kaso ng kamatayan. Musika, beneficiary ang asawa ko. Noon hindi ko iniisip. Siyempre asawa ko, sino pa? Formalidad lang iyon sa akin. Ano ang mangyayari sa akin? Maingat akong driver. Maraming experience at ngayon ang insurance na iyon ay naging death sentence ko. Tumayo ako, naglakad sa kitchen. Kailangang magdesisyon at mabilis. Options. Una, punta sa pulis. Pero ano ang dalahin? Recording ng usapan. Meron ako, pero wala pa silang ginagawa. Usapan lang. Anumang lawyer sasabihin joke, fantasy, kahit ano. Hanggat walang actual action, walang crime. Pangalawa, kausapin si Karina, sabihin alam ko lahat, narinig ko lahat. At pagkatapos, ano? Matatakot siya. Pero ang lalaking iyon, ang kabit niya, hindi matatakot. Sabi niya hindi first time niya gawin ito. Meaning dangerous siya. Musika, kung malaman nilang alam ko, maaring bilisan nila o patayin ako sa ibang paraan, mas mabilis. Pangatlo, tumakas. Kunin ng mga bata at umalis. Saan? Kay mama. Mag-isa siya mula nang mamatay si papa. May space. Pero hindi solution yon. Ay dedemanda ako ni Karina. Musika, sasabihin kidnap ko ang mga bata. Mahahanap nila, ibabalik. At ano ang sasabihin ko? Gusto akong patayin ng asawa ko. Base sa ano? Naramdaman kong papasok ang panik. Huminto ako. Malalim na huminga. Kalmado, Marco. Mag-isip ka. Matanda ka na, may 2 anak. Musika, kailangang protektahan sila at protektahan ang sarili mo. Kaya ang plano, una, gumawa ng copy ng recording just in case. Pangalawa, alamin kung sino o musika ang lalaking iyon. Pangatlo, mag-ipon ng proofs ng affair nila. Pang-apat, sa tamang oras, kunin ang mga bata at umalis at mula safe place. Ibigay lahat sa pulis. Lumapit ako sa computer, binuksan, kinopya ang recording sa USB. Pagkatapos sa isa pa, at sinend sa email ko at cloud storage, maraming lugar. Ang original itinago ko sa garage, sa lumang toolbox. Sigurado hindi hahanapin ni Karina roon. Lumilipas ang oras. Malapit na uwi ang mga bata mula school. Musika. Nangako si Karina na darating mga 3. Tiningnan ko ang orasan. 1:30 pa lang. Kailangang kontrolin ang sarili. Normal ang kilos. Mga 3 na dumating si Lucia at Thomas. Pinakain ko sila. Umupo sila mag-homework. Sinusubukan kong tulungan si Thomas sa math. Pero iba ang iniisip ko. Ipinaliwanag sa akin ng anak ko ang fractions at tinitingnan ko siya at iniisip. Paano ko sasabihin? Paano ko ipapaliwanag na si mama? Dumating si Karina mga 4. Pumasok sa kondo. Ngumiti sa mga bata. Kamusta, mga mahal ko? Kumusta sa school? Nagsimula silang magkwento ng sabay kung sino nakakuha ng 1-0. Sino nag-away sa recess? Karaniwang family scene, mama, papa, mga bata, warmth, home. At tinitingnan ko siya at iba ang nakikita ko. Nakikita ko ang babaeng kalmadong nag-uusap ng pagbatay sa akin. Na naglano na kung paano mamumuhay pagkatapos ng kamatayan ko, kasama ang ibang lalaki gamit ang pera ko. Lumapit siya sa akin, hinalikan sa pisngi. Kamusta? Bakit seryoso ang mukha? Pagod ka ba? Pinilit kong ngumiti. Hindi, okay lang. Iniisip ko lang ang biyahe. Bukas ng umaga alis ako. Tumango siya. Saan ngayon? Sa Monterrey, musika, 1 linggo ida at balik. Naiintindihan ko, sabi niya. At pumunta sa kitchen magluto ng hapunan. Sinusundan ko siya ng tingin. 1 linggo. May 1 linggo ako para ihanda lahat. Noon na gabi kumain kami na parang normal na pamilya. Nagkukwento si Karina tungkol sa dermatologist, bagong procedure. Nag-share ang mga bata ng balita sa school. Tumango ako, sumasagot ng kaunti, pero sa loob kumukulo lahat. Gusto kong hawakan siya sa balikat at sigawan. Paano mo nagagawa? Paano ka makangiti ng ganyan habang nagpaplano kang patayin ako? Pero, musika, tahimik lang. Ginampanan ko ang role ko dahil wala akong choice.
Noon na gabi, hindi ako nakatulog. Nakahiga sa tabi niya iniisip. Kailan nagsimula ito? Kailan eksakto ko siya nawala? O hindi talaga siya yung inaakala ko? Baka para sa kanya ako convenient option lang. Asawang hardworking na nagdadala ng pera at hindi nakakabara. Naalala ko ang 15 taon naming sabay hinahanap ang SAGs na hindi ko pinansin at nakikita ko. Diyos ko, ang dami pala. Ang irritation niya kapag sinusubukan kong yakapin. Formal na halik. Excuses kapag inaaya ko mag-weekend together. Pagod ako, masakit ulo ko, wala akong gana. At iniisip ko normal lang, may crisis sa marriage, kailangang tiisin. Tanga. Sobrang tanga ako. Kinabukasan, Huwebes, nagsimula akong kumilos. Umaga inihatid ko ang mga bata sa school. Si Karina naiwan sa bahay, sabi maglilinis. Sinadya kong magtagal. Nakipagkwentuhan sa ibang parents sa school. Pagkatapos tumawag ako kay Karina. Oy, nakasabay ko kakilala. Nagbebenta ng sasakyan. Gusto ko tingnan. Magtatagal ako mga 2 oras. Sumagot siya na walang gana. Sage, love. Sa halip, pumunta ako sa city center. Kailangang alamin kung sino ang lalaki. May clue ako, boses at manner ng pagsasalita. Local businessman, hindi bata, sanay mag-utos. Kaunti lang ganyan sa lungsod namin. Nagsimula akong tumawag sa kaibigan kong si Badim. Sabay kaming nag-military service. Pagkatapos musika, siya nanatili sa lungsod. Nagbukas ng small security agency. May contacts siya. Maraming alam sa local elite. Nagkita kami sa CAF. Napansin agad ni Badim na may problema ako. Marco, ano yan? May nangyari ba? Nagalangan ako. Ayaw ko sanang ikwento lahat. Pero wala akong choice. Binuod ko. Niloloko ako ng asawa ko. Ang kabit ay businessman. Kailangan kong malaman sino. Seryoso si Badim. Naiintindihan ko. Oy, may konkrete ba tungkol sa kanya? Pangalan, itsura, trabaho. Umiling ako. Boses lang narinig ko at sabi niya hindi first time niya gawin ganyan. Hindi ko specify kung anong ganyan. Nag-isip si Badim. Musika, businessman na may dark past. Marami tayo niyan. Pero kung womanizer pa, hintay. Kinuha ang phone, may hinanap. Tingnan mo, may candidate. Igor Leonardo Quiroz. Musika, 42 anyos. May-ari ng chain ng car wash at mechanical shops. Dati involved sa hindi malinis na business, pero nakalusot. Legal na ngayon. Top womanizer. May 3 ex-wife. Ngayon single, nangangaso, pwede siya. Nararamdaman ko na lalong lumakas ang tibok ng puso ko. May picture ka. Ipinakita sa akin ni Badim ang photo sa social media. Lalaki mga 40, athletic, tanned, naka-expensive suit, smug smile. Hindi ko alam kung siya, pero may nagsabi sa loob ko. Parang siya. Saan siya makikita? Tanong ko. Nagkibit balikat si Badim. Kahit saan may office siya sa Main Avenue. Gusto rin niyang magstay sa restaurant El Dorado. May fights table roon. Pero, Marco, ano ang balak mo? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Pinatibay ko na wala akong balak. Gusto ko lang makasiguro. Tiningnan ako ni Badim na may doubt. Pero pinayagan akong umalis. Sage, pero ingat. Hindi biro si Quiroz. Kung talaga siya, delikado makipag-away sa kanya. Mas mabuti mag-divorce ka na lang at kalimutan. Mag-divorce at kalimutan. Kung ganon lang kadali. Pumunta ako sa Main Avenue. Nakita ang office. Malaking building na may SAG ng car wash ni Quiroz. Nagpark malapit at naghintay. Hindi ko alam kung ano hinintay ko. Gusto ko lang makita siya. Nakaupo ako roon 2 oras. Alis na sana ako nang biglang lumabas sa building ang lalaki sa picture. Si Igor Quiroz mismo. Matangkad na nakamahal na jacket. Kausap sa phone. Sumakay sa black Audi at umalis. Instart ko ang sasakyan ko at sinundan. Malayo ang distansya. Mga 15 minutes nagmaneho si Quiroz pagkatapos huminto sa harap ng GYM. Paehong GYM na pinupuntahan daw ni Karina. Nagyelo lahat sa loob ko. Narito pala. Dito sila nagkikita. Dito nagsimula lahat. Nagpark ako at patuloy na nag-obserba. Pumasok si Quiroz sa club. Tiningnan ko ang oras. 2 oras 30 minuto. Si Karina ngayon walang GYM. Nasa bahay. Pero alam ko na sigurado na dito sila nagkikita. Nakaupo ako sa sasakyan iniisip ang plano. Kailangan ng proofs. O kayang recording. Pero hindi sapat. Kailangan ng photos. Evidence ng affair para sa korte o pulis hindi sila makalusot. Ang susunod na 3 araw ginugol ko sa pagbabantay. Nagkunwari akong nagpre-prepare sa biyahe.
Pero talagang sinusundan ko si Karina at Quiros. May lumang kamera ako na may good zoom. Binili ko noon para kunan ang mga bata sa school festivals. Ngayon iba ang gamit. Fairness, bumalik si Karina sa GYM. Sinundan ko. Totoo, dumating sa club. Nagpark. Mga 5 minutes dumating si Quiros. Nagkita sa parking. Nagyakapan. Kumuha ako ng photos. Pagkatapos umusika, sumakay sa sasakyan niya at umalis. Sinundan ko. Dumating sa building, lumang apartments sa labas. Pumasok sila. Naghintay ako. 1 oras at kalahati pagkatapos lumabas. Mukhang masaya, relaxed si Karina. May sinasabi siya sa kanya. Tumatawa si Karina. Kinunan ko lahat ng photo. Pagkatapos sumakay siya sa sasakyan niya, at umuwi kunin ang mga bata sa school na parang walang nangyari. Parang hindi lang siya gumugol ng 1 oras at kalahati sa kabit sa rented condo. May photos na ako, recordings, proofs. Ngayon ang pinakaimportante, kunin ang mga bata at umalis. Nagdesisyon akong gawin Sabado ng gabi. Pupunta daw si Karina bisitahin ang mama niya sa weekend. Sabi niya iyon. Sinadya kong hindi tumutol. Sabi ko okay ako sa mga bata. Pupuntasin, mag-enjoy kami. Sabado umaga nag-ayos siya at umalis. Naiwan ako kay Lucia at Tomas. Buong araw magkasama kami. Pumunta mall, scene, kumain pizza. Musika, sinusubukan kong i-record ang bawat minuto. Tinitingnan ang masaya nilang mukha at iniisip na malapit na rin mabaligtad ang mundo nila. Pero wala akong choice. Kailangang protektahan sila. Gabi na, natulog ang mga bata. Tahimik akong nag-empake para hindi magising. Inilagay ang damit nila, documents, laruan, pinakaimportante, documents ko, pera, memory na may recording, lahat inilagay sa malaking maleta at 2 backpack. Mga hating gabi ginising ko ang mga bata. Nagmulat si Lucia. Papa, ano nangyari? Umupo ako sa gilid ng kama. Anak, kailangan nating umalis ngayon din. Tiningnan niya ako na takot. Saan? Bakit? Hindi ko alam kung ano sasabihin. Paano ko ipapaliwanag sa 12 anyos na bata na plano ng mama niyang patayin ang papa niya? Simple lang sinabi ko, anak, magtiwala ka sa akin. Ipapaliwanag ko lahat pagkatapos. Pero ngayon talaga kailangang umalis tayo kay Lola. Magbihis ka agad. Ginising ko si Tomas. Antok pa, nagtatantrom. Papa, gusto ko matulog. Anong Lola? Matigas na sinabi ko. Tomas, magbihis ka. Importante ito. May something sa boses ko na nagpatupad sa kanya. Sa 20 minutes ready na kami. Inilagay ko ang gamit sa sasakyan. Umakyat ang mga bata sa likod. Antok at takot. Tanong ni Lucia, Papa, alam ba ni Mama? Mag-alala si Mama. Nagdahilan ako. Alam ni Mama. Tatawagan ko pagdating. Umalis kami sa parking mga 12, oras 30 minuto ng madaling araw. Walang tao sa lungsod. Nagmamaneho ako at palaging tinitingnan ang rear view. Paranoid ako na may sumusunod, pero wala. Sa lungsod ng mama ko mga 8 hours ang biyahe. Nilagay ko karton sa tablet para sa mga bata. Unti-unti sila kumalma. Natulog ulit si Tomas. Si Lucia hindi natulog. Tumingin sa labas. Pagkatapos mahina na tanong, Papa, hindi na ba tayo babalik? Hindi ko alam ang sagot. Sabi ko, hindi ko alam, anak, sa ngayon hindi ko alam. Tumango siya at tumingin sa bintana. Matalino ang bata. Sobrang matalino para sa 12 anyos niya. Nagmaneho kami buong gabi. Hindi ako huminto, 1 beses lang maggasolina. Takot ako na baka maaga niyang malaman si Karina. Kahit nasa mama niya siya, dapat linggo ng gabi pa babalik. Pero takot pa rin ako. Dumating kami sa lungsod ng mama ko maaga sa umaga, mga 7. Bagong gising ang lungsod. Sa lumang barangay nakatira ang mama ko. Sa 3-bedroom apartment. Tinunog ko ang doorbell. Nagbukas ang mama ko nagulat. Anak, ano ito? Bakit ganito kaaga? Pinapasok ko ang mga bata sa sala. Sabi ko mag-uusap kami ni Lola. Nang umalis sila, maikling ikinuwento ko lahat sa mama ko. Ipinakita ko ang recording, photos. Nakikinig siya na lalong namumutla. Pagkatapos niyakap niya ako. Anak, musika, Diyos ko, paano possible? Palagi kong inaakala mabuti si Karina. Mapait akong natawa. Ako rin, mama. Nagbakalma ang mama ko. CJ, dito kayo. Itatago ko kayo. Ano ang plano mo ngayon? Sumagot ako, pupunta ako sa pulis. Ngayon din ibibigay ko ang recording para sila na ang bahala. Mga 9 ng umaga, pumunta ako sa police station ng lungsod. Sa reception humingi akong makipag-usap sa high ranking.
Maraming paligoy-ligoy, pero sa wakas na ipasa ako kay Commander Reyes, head ng Serious Crimes Department. Mga 50 anyos si Reyes na mukhang pagod. Seryoso akong pinakinggan. Ipinakita ko ang recording, photos, ikinuwento lahat. Maraming tanong siya tungkol sa details, nagtatake notes. Pagkatapos sabi, naiintindihan ko, seryoso ito. Magbubukas kami ng case, mag-iimbestiga. Pero kailangan mo ng official statement at kunin namin ang recording bilang evidence. Ibinigay ko ang memory. May copies ako just in case. Tumango siya. Mabuti iyon. Oy, nasaan ka ngayon? Alam ba ng asawa mo? Sabi ko kasama ko ang mama ko. Hindi alam ng asawa ko. Nag-isip si Reyes, mabuti, manatili ka roon. Makikipag-ugnayan kami sa pulis ng lungsod mo. Sila ang mag-aresto. Maaring tumagal ito ng ilang araw. Huwag kang tumawag sa asawa mo. Walang contact. Mas mabuti i-off mo ang phone. Kung siya tumawag, ignore mo. Pumayag ako. Binigyan ako ni Reyes ng handshake. Tiaga, mabuti ang ginawa mo na lumapit sa amin. Hindi namin pinapalampas ang ganyan. Lumabas ako sa station at parang nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Nagawa ko. Pinrotektahan ko ang sarili ko at ang mga bata. Maghintay na lang. Bumalik ako kay mama. Gising na ang mga bata. Pinakain sila ng breakfast ni mama. Tanong ulit ni Lucia, Papa, kailan tayo babalik sa bahay? Umupo ako sa tabi niya. Anak, may kailangan kong sabihin sa iyo. Sa iyo at kay Tomas. Hindi madali pakinggan. Ikinuwento ko, hindi lahat syempre. Hindi ko sinabi ang plano ng pagpatay. Sabi ko lang niloko ako ni mama. May ibang lalaki. Maghihiwalay na kami. Nag-file na ako ng divorce. Umiyak si Lucia. Si Tomas una hindi naintindihan. Pagkatapos umiyak din. Niyakap nila ako, tanong, bakit? Bakit ginawa iyon ni mama? Hindi na ba niya tayo mahal? Hinaplos ko ang ulo nila habang pinipigilan ang sarili kong luha. Mahal niya kayo. Mahal niya. Minsan lang nagkakamali ang matatanda. Pero kakayanin natin together. Kakayanin natin. Nagsimulang tumawag ng tumawag ang phone mga 1 ng hapon. Si Karina, mga 20 missed calls. Pagkatapos message. Nasaan kayo? Marco, sumagot ka. Nasaan ang mga bata? Tatawag ako sa pulis. Hindi ako sumagot. Pagkatapos tumawag siya kay mama. Hindi rin sumagot si mama. Hanggang gabi ng linggo, tumigil ang tawag. Iniisip ko malamang alam na niya o nakipag-ugnayan na ang pulis sa kanya. Lunes umaga tumawag si Commander Reyes. G. Marco, may balita kami. Naresto ng pulis sa lungsod nyo ang asawa nyo at si Igor Quiros. Ngayon ini-interrogate sila. Si Quiros agad umamin, itinapon siya sa kanya. Sabi niya siya ang nagumpisa ng lahat. Siya lang tumanggap tumulong. Classic story. Naramdaman ko nanginginig ang mga kamay ko. Ibig sabihin na aresto sila. Kinumpirma ni Reyes. Binuksan ang criminal case for preparation of homicide. Seryosong charge, hanggang 0 taon. Maaring higit pa kung may aggravating, musika, at meron. Economic motive, organized group. Hindi ko alam kung ano ang maramdaman. Relief, victory, pain, lahat sabay. Sabi ko, salamat, maraming salamat. Sumagot si Reyes, walang anuman. Trabaho namin ito. Kailangan mo pang pumunta mag-testify. Pero mamaya na iyon. Sa ngayon magpahinga ka. Binaba ko at umupo sa sofa. Lumapit si mama. Inilagay ang kamay sa balikat ko. Ano, anak? Mahina kong sabi. Naresto sila. Teho. Huminga siya ng malalim. Dapat lang sa kanila. Naglalaro ang mga bata sa kwarto. Hindi nila alam na nakakulong ang mama nila. Na naesto dahil attempt to murder. Iniisip ko paano sasabihin. Kailan sasabihin. Kailangan ba talaga sabihin? Sa mga susunod na araw sumiklab ang kwento. Sa local news may reports. Naesto ang local businessman at accomplice sa pagplano ng homicide. Hindi binabanggit ang pangalan. Pero sa description, halata na si Quiros at Karina. Tinawagan ako ng relatives ni Karina. Mama at kapatid niya. Sinigawan ako na imbento ko lahat. Siniraan ko siya. Impossible daw ginawa iyon ni Karina. Tahimik lang akong nakikinig at binababa. Bahala sila kung ano isipin. May proofs ang pulis. 1 linggo pagkatapos tumawag ang fiscal sa original city ko. Hiniling akong pumunta magdeklara. Pumunta ako iniwan ang mga bata kay mama. Nagbigay ako ng declaration. Ikinuwento ko ulit lahat. Sinagot lahat ng tanong. Ipinakita sa akin ng fiscal ang case files. Naroon ang recordings ko. Photos at declarations din ni Quiros.
Itinapon ng walang hiyang iyon lahat kay Karina. Sabi niya si Karina ang nagseduce sa kanya. Siya ang nagpasok sa plano. Minahal niya at handa sa lahat. Si Karina ang nag-insist sa murder at sinusubukan niya pigilan. Puro kasinungalingan. Narinig ko ang recording. Siya ang nagsuggest, siya ang nagplano lahat. Pero matatag si Karina, deni lahat. Sabi niya may affair, pero ang murder joke lang. Musika, imagination game, hindi talaga plano gawin. Sabi sa akin ng fiscal, huwag mag-alala, may recording kami. Confirmed ng experts authentic. Identified ang voices. Hindi ito joke. Real planning ng crime. Pareho silang makukulong. Tumango ako. Wala na akong pakialam. Gusto ko lang matapos ito. Bumalik ako kay mama. Sabi ko sa mga bata na malayo na si mama. Magdi-divorce kami. Pansamantala dito kami kay lola at pagkatapos baka lumipat sa ibang lungsod. Magsisimula ng bagong buhay. Tanong ni Lucia. Makikita pa ba natin si mama someday? Hindi ko alam ang sagot. Sabi ko, hindi ko alam, anak, baka. Umiyak siya. Si Tomas din. Niyakap ko silang dalawa at nanatili kaming ganoon tatlo na umiiyak. Gabi na, natulog ang mga bata. Lumabas ako sa balcony. Nanatili roon tumayo, tinitingnan ang city lights, iniisip kung gaano kabilis gumuho ang buhay. Isang buwan pa lang may pamilya ako, tahanan, stability at ngayon refugee ako sa sarili kong bansa. Traumatized ang mga bata, nakakulong ang asawa ko, pero buhay kami, iyon ang mahalaga. Buhay kami at may future. Nag-vibrate ang phone, message mula unknown number. Binuksan ko at nagyelo ang dugo ko. Sabi, akala mo panalo ka. Isipin mo ulit. Mahahanap namin kayo ng mga bata. Binasa ko ng maraming beses. Nanlamig ang mga kamay. Hindi pwede si Karina. Nakakulong siya, kaya si Quiroz. Pero nakakulong din siya o may tao sa labas. Agad akong tumawag kay Commander Reyes. Sumagot sa third ring na antok ang boses. CJ, sabi ko. Si Marco Benavides ito. May bagong threat. Binasa ko ang message. Biglang gising si Reyes. Kailan? Ngayon lang. I-save mo. Huwag burahin. Makikipag-ugnayan ako sa kolegyes sa lungsod mo. Malamang tao ni Quiroz. May connections siya sa underworld. G. Marco, nasaan ka ngayon? Sabi ko kay mama, sabi ni Reyes, mabuti, huwag kang alis kahit saan. Ayusin ko ang protection. Bukas pa lang may darating na patrol. Magbabantay sila sa entrance. At huwag mong palalabasin ang mga bata sa bahay sa ngayon. Huwag dalhin sa school. Seryoso ito. Binaba ko at pumasok ulit sa kondo. Nakaupo si mama sa kitchen umiinom ng tsaa. Nakita ang mukha ko at agad tanong, ano nangyari? Ipinakita ko ang message. Namutla siya. Diyos ko, Marco, ano ang gagawin natin ngayon? Umupo ako sa harap niya. Sabi ng commander magpapadala siya ng protection. Magbabantay sa entrance. Mama, huwag mong palalabasin ang mga bata, kahit saan, habang hindi pa clear ito. Tumango si mama. CJ, pero paano ang school? Isang linggo na sila Lucia, at Tomas hindi pumapasok. Sumagot ako, mama. Sa ngayon hindi school ang priority. Mas mahalaga ang buhay nila. Buong gabi hindi ako nakatulog. Nakaupo sa dilim ng sala, na may hawak na kitchen knife. Alam ko stupid. Kung professionals ang darating, walang kwenta ang knife. Pero nakakakalma kahit kaunti. Umaga, mga siyam, may kumatok sa pinto. Tumingin ako sa PFOL. Dalawang uniform. Pulis. Binuksan ko. Nagpresent sila Lieutenant Suarez at Sergeant Molina. Ng local department. Assign kami para sa security nyo. Magbabantay kami sa entrance 24 hours shifts. Kung may suspicious, tawag agad. Binigyan nila ako ng number ng central. Nagpasalamat ako kahit may kaunting peace. Gising na ang mga bata. Pinakain ni mama ng breakfast. Tanong ni Lucia, Papa, bakit hindi tayo sa school? Nagdahilan ako. Naglilipat tayo ng school habang inaayos ang papers. Tumango siya. Pero nakita ko hindi siya naniniwala. Sobrang talino ng bata. Kay Tomas walang pakialam. Basta walang homework. Naglalaro sa tablet, nanonood cartoons, inggit ako. Ang kakayahan ng bata na makalimot sa problema. Hapon tumawag ang fiscal sa lungsod ko. G. Marco, may info kami sa threads. Na-check namin ang number. Disposable, fake name binili, pero na-trace ang signal. Galing sa original city nyo. Siguradong tao ni Quiroz. Nagsimula na kaming mag-imbestiga. Sinasurvey namin ang known contacts niya. Pero musika, kailangan mong mag-ingat. Seryoso ang mga taong ito. Tanong ko, at si Quiroz at Karina. Nakakulong pa. Kinumpirma ng fiscal.
Nasa preventive detention, hindi makakalabas hanggang trial. Pero si Quiroz, may backup plans pala kung may mali. Hindi siya yung tipo na nag-iiwan ng loose ends. Nagkasalamat ako at binaba. Umupo ako sa sofa, pinababagsak ang ulo sa mga kamay. Akala ko tapos na ang nightmare, na nailigtas ko ang sarili at mga bata. Pero lumabas na hindi pa tapos ang danger. Nagbago lang ng anyo. Umupo si mama sa tabi ko, niyakap ako. Anak, huwag mag-alala, may protection tayo. Nagtatrabaho ang pulis, magiging okay lahat. Gusto kong maniwala, pero sa loob malamig ang takot. Ang susunod na 2 linggo tense na paghihintay. Halos hindi kami lumalabas ng kondo. Ang pagkain din deliver ni mama. Takot ako kahit lumapit sa bintana. Nagbabantay ang pulis sa entrance, pero hindi gaano nakakakalma. Alam ko kung talaga gusto nila makarating sa amin. Hindi pipigilan ng 2 pulis. Nagsimula magtanong ang mga bata. Isang araw diretso na tanong ni Lucia, musika. Papa, nagtatago ba tayo sa kung sino? Hindi na ako makapagsinungaling. Inupo ko siya sa tabi ko. Hinawakan ang kamay. Anak, sasabihin ko ang totoo. Pero kailangan mong maging strong at huwag takutin si Tomas. Seryoso siyang tumango, hindi bagay sa edad niya. Ikinuwento ko lahat tungkol kay Mama at Quiroz, sa plano nila, na nakakulong na sila, pero may tao si Quiroz na pwede mag-threat. Nakikinig si Lucia na lalong namumutla. Pagkatapos mahina na tanong, ibig sabihin gusto ni Mama patayin ka. Tumango ako. Umiyak siya. Paano niya nagawa? Paano? Niyakap ko siya, hinaplos ang buhok. Hindi ko alam, anak. Minsan gumagawa ng terrible things ang tao. Pero importante safe tayo at gagawin ko lahat para protektahan kayo ni Tomas. Sumandal siya sa balikat ko at matagal umiyak. Umiyak din ako sa wasak naming buhay, sa childhood na ninakaw sa kanya. Sa huli ng December tumawag ang fiscal na may good news. G. Marco, nahuli namin ang nag-threat. Pinsan pala ni Quiroz, Miguel Quiroz, minor criminal na may record sa robbery at extortion. Pinapakiusapan ni Igor na takutin ka. Pero hindi plano anything more. Wala ng pera si Igor mula kulungan para sa serious action. Kaya makahinga ka na ng maluwag. Tapos na ang threat. Naramdaman ko na umiinit ang katawan ko. Sigurado ka. Kinumpirma ng fiscal. Umamin si Miguel Quiroz. Itinuro ang pinsan. Mas matagal siyang makukulong sa threats at wala ka ng threat. Pwede ka nang bumalik sa normal na buhay. Normal na buhay. Anong normal na buhay pwede pagkatapos nito? Ikinuwento ko kay Mama, pagkatapos sa mga bata. Huminga ng maluwag si Lucia. Kaya pwede na tayong lumabas. Tumango ako. Pwede na. Sumigaw si Tomas. Yehey, sin tayo. Natawa ko first time sa matagal na panahon. Siege, anak. Tara. Unti-unti nagsimula kaming mag-rebuild ng buhay. In-enroll ko ang mga bata sa local school. Si Lucia first year high school. Si Tomas third grade elementary. Sa umpisa nahirapan sila new classmates, new teachers, pero unti-unti naka-Diyos. Surprisingly resilient ang mga bata. Nakaka-adapt sa anumang situation. Nakahanap ako ng trabaho sa local transport company. Driver pa rin, pero regional routes. Mas maliit ang kita kaysa dati, pero mas madalas ako sa bahay. 2-3 araw biyahe, 2 sa bahay. Gusto ko iyon. Nakikita ko ang mga bata, natutulungan sa homework, nakakasama. Masaya si Mama na kasama kami. Sabi niya pagkamatay ni Papa, nag-iisa siya sa malaking kondo, at ngayon puno ng buhay ang bahay. Musika, boses ng mga bata, tawa, galaw. Nagluluto siya, naglilinis, inihahatid ang mga bata sa activities kapag wala ako. Naging second mama niya sa kanila. Tungkol kay Karina sinusubukan naming hindi pag-usapan. Minsan nagtatanong ang mga bata, nasaan si Mama? Honest akong sumasagot, nasa kulungan dahil sa ginawa niya. Tumango sila at hindi na nagtatanong. Mas mabilis nakalimot si Tomas. Mas bata siya, marami nawala sa memorya. Para sa kanya normal na ang buhay dito kasama si Lola at Papa. Isang gabi ng winter nakaupo kami sa kitchen tatlo. Ako, Lucia at Tomas, umiinom ng tsaa, kumakain ng bastris ni Lola. Bigla tanong ni Lucia, Papa, nagsisisi ka ba na nagpakasal ka kay Mama? Nag-isip ako. Pagkatapos honest na sumagot, alam mo, anak, kung hindi ako nagpakasal sa kanya, wala kayo at kayo ang pinakamabuti na nangyari sa buhay ko. Kaya hindi ako nagsisisi. Dapat talaga ganoon. Ngumiti siya. Mabuting papa ka. Dagdag ni Tomas, pinakamabuti. Niyakap ko silang dalawa at nanatili kaming ganoon. Maliit kong pamilya na nasaktan, pero buhay pa rin. Noong Pebrero 2000,
at 25 nagsimula ang trial. Nasita ko sa original city ko para mag-testify. Iniwan ko ang mga bata kay mama at pumunta. Sa regional court ginanap ang trial. Puno ang sala. Journalists, relatives ni Karina, kakilala. Nakaupo ako sa witness area, naghihintay ng turn ko. Dinala si Karina na nakaposas na naka-gray prison uniform. Payat na, tumanda na parang 10 taon. Nakita niya ako at iiwas ang tingin. Tinitingnan ko siya at wala akong nararamdaman. Ni awa, ni galit. Blanco. Si Quiroz dinala separately. Mas confident ang itsura niya. Sweet, ayos ang buhok. Malamang gumana ang lawyers. Tiningnan niya rin ako. May galit sa mata niya. Tinagalan ko ang tingin niya. Siya ang unang umiwas. Tinawag ako sa sala. Nagbigay ako ng testimony. Ikinuwento ko lahat ng nakita at narinig. Nagtatanong ang judge. Musika, nililinaw ng fiscal ang details. Sinusubukan ng lawyer ni Karina na mahuli ako sa contradiction. Pero wala. Katotohanan lang ang sinasabi ko. Katotohanan lang. Nang pinatugtog ang recording, yung mismo sa recorder, tahimik ang buong sala. Narinig ang bawat salita. Paano nagsuggest si Quiroz na patayin ako? Paano tumanggap si Karina? Paano pinag-usapan ang details? May mga babae sa sala na umiyak. Nakaupo ang mama ni Karina na parang bato ang mukha. Pagkatapos ng recording, nagdeklara ng recess ang judge. Humingi ng salita si Karina. Pinayagan ng judge. Tumayo siya, tiningnan ako, nanginginig ang boses. Marco, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa akin. Parang kulam. Minahal kita. Totoo kong minahal. Pero dumating si Igor. Nangako siya ng ibang magandang buhay. Mayaman at sumuko ako. Patawarin mo ako, please. Tinitingnan ko siya. Naghihintay na may maramdaman. Pero wala, pagod lang. Tumayo ako at sinabi, Karina, pinatatawad kita. Hindi para sa iyo, para sa sarili ko. Para hindi ko dalhin ang galit na iyon. Pero hindi ko makakalimutan. At hindi makakalimutan ng mga bata. Umiyak siya. Sumutsot si Quiroz. Anong drama? Umusika. Kasalanan niya na nahuli sila. Pinatigil siya ng lawyer niya. Pero huli na. Na-record ng judge. 3 araw ang trial. Sa huli ang verdict. Kay Quiroz, 12 taon sa high security prison. Kay Karina 10 taon sa regular prison. Bukod pa roon bawal sila sa ilang activities at pinabayad ng moral damages. Nang binasa ng judge ang verdict, hinimatay si Karina. Dinala siya. Kalmado na tinanggap ni Quiroz ang sentence. Malamang inaasahan niya. Nakaupo ako sa sala iniisip. Tapos na, natapos. Nakuha nila ang nararapat. Pagkatapos ng trial lumapit sa akin ang mama ni Karina. Matandang babae mga 65. Mahina na sabi, Marco, hindi ko siya dinidedepensa. Terrible ang ginawa niya. Pero ina siya ng mga apo ko. Papayagan mo ba na kahit isang beses makita nila? Nag-isip ako. Pagkatapos sumagot, Donna Gloria, hindi ko pwede desisyunan para sa mga bata. 12 anyos si Lucia. Kung gusto niya, hindi ako tutol, pero hindi ko pipilitin. Desisyon niya. Tumango siya na may luha sa mata. Salamat. Mabuting tao ka, Marco. Palagi kang ganoon. At umalis. Bumalik ako kay mama. Ikinuwento ko sa mga bata ang verdict. Tanong ni Lucia, matagal ba siya roon? Sumagot ako, 10 taon. Baka maaga sa good behavior. Nag-isip si Lucia, magiging 22 na ako. Adult na. Tumango ako. Adult ka na. Pagkatapos tanong, Papa, pwede ba akong magsulat ng letter sa kanya? Hindi ngayon, mamaya, someday. Niyakap ko siya. Siyempre pwede, kahit kailan mo gusto. Unti-unti bumabalik ang buhay sa normal. Nagtatrabaho ako. Nag-aaral ang mga bata. Weekends pumupunta park, scene, restaurant. Tinuruan ko si Lucia magmaneho. May edad na siya para basic. Sumali si Thomas sa football. Nag-enroll sa sports school. Umusika, inaalagaan ni Mama ang maliit na garden sa lot na binili ni Papa noon. Noong Abril may tumawag na babae na hindi kilala. Nag-present bilang psychologist sa penal kung saan si Karina. Sabi, G. Marco, humihingi si Karina ng permission na magsulat sa mga bata. Ayon sa rules ng penal, pwede siyang magpadala ng letter sa family. Pero kailangan ng consent mo. Hindi ako tumutol. Nag-isip ako. Pagkatapos sabi ko, tatanungin ko ang mga bata. Kung hindi sila tutol, pwede siyang magsulat. Nagkasalamat ang psychologist at pinabilin ang message na nasa rehabilitation program si Karina. Nagtatrabaho sa psychologist at nagsisisi sa ginawa. Kalmado pero malamig akong sumagot.
mabuti para sa kanya. At binaba. Tinanong ko si Lucia. Nag-isip siya at pumayag na magsulat. Ako ang magbabasa. Kay Tomas hindi ko tinanong. Bata pa, hindi pa fully naiintindihan. 2 linggo pagkatapos dumating ang mahabang letter sa 4 na sheets. Isinulat ni Karina kung gaano siya nahihiya, gaano nagsisisi sa ginawa, na mahal niya ang mga bata higit sa lahat, na hindi siya humihingi ng forgiveness dahil alam niyang hindi deserving. Gusto lang niyang malaman nila na iniisip niya sila araw-araw. Binasa ni Lucia ang letter at umiyak. Pagkatapos sabi, Papa, gusto ko siyang replyan. Hindi ko siya pinigilan. Umupo siya at nagsulat ng maikling reply na mahal niya. Pero sobrang nasaktan. Hindi niya alam kung mapapatawad. Baka paglaki nila magkita. Pero hindi siya nangangako. Pinadala ko ang letter. Sumagot ulit si Karina pagkatapos ng 1 buwan. Tapos ulit sa susunod. Unti-unti nagkaroon ng regular correspondence sa kanila. Nagkukwento si Lucia tungkol sa school, friends, buhay. Sumasagot si Karina, nagbibigay advice, nagtatanong details. Hindi ako nakikialam, connection nila iyon, relasyon nila. Wala akong karapatang sirain. Si Tomas sa ngayon ayaw magsulat kay Mama. Sabi niya, galit ako sa kanya. Gusto niya patayin si Papa. Hindi ko pinilit. Darating ang panahon. Siya ang magdedesisyon. Lumilipas ang buwan, summer, fall, musika, winter. 1 taon mula arrest, tapos isa pa. Patuloy ang buhay. Lumalaki ang mga bata. Musika, nasasanay sa bagong reality. May lumabas na boyfriend si Lucia, classmate. Daniel, mabait na bata, dinala sa bahay, ipinakilala sa akin, kinausap ko, binigyan ng warning, kung sasaktan mo ang anak ko, magiging masama ang mangyayari sa iyo. Natakot siya. Lumaki si Tomas, humaba, lalong kamukha ko, parehong matigas ang ulo, diretsong magsalita. Naglalaro football, nangangarap maging pro, dinadala ko sa local team matches. Sumisigaw kami together. Tumanda si Mama. Mahigit 70 na, pero maayos pa. Nagluluto, naglilinis, tumutulong sa mga bata. Sabi niya kaligayahan niya ang puno ang bahay. Nagbago rin ako. Naging mas tahimik, mas wise. Hindi na ako nagmamadali mamuhay. Natuto akong pahalagahan ang simple. Kape sa umaga, tawa ng mga bata. Tahimik na gabi sa balkoni. Walang babae, hindi pa ready. Baka hindi na o baka hindi pa dumating ang panahon. Minsan sa gabi iniisip ko si Karina. Ano ang nagkamali? Kailan eksakto ko siya nawala o hindi talaga siya yung inaakala ko mula umpisa? Hindi ko alam at hindi na sinusubukan intindihin. Tinanggap ko na lang bilang fact. Pinili niya ang daan niya. Pinili ko ang akin. Noong Marso 2027, mahigit 2 taon pagkatapos arrest, tumawag ulit ang psychologist sa penal. Sabi niya humiling si Karina ng early parole. Mabuti ang behavior, nagtatrabaho, nag-aaral, nasa rehab. May chance na maaga siyang makalaya. Tinanong kung tutol ako. Matagal akong nag-isip. Pagkatapos sabi ko, hindi ako tutol. Kung magdesisyon ang komisyon na rehabilitated na siya, palayain nila hindi na akin yon. Nagulat ang psychologist. Generoso kayo, G. Marco. Ngumiti ako na ironic. Pagod lang akong magalit. Binasa ng komisyon ang kese ni Karina at tinanggihan ang parol. Sabi nila maaga pa. Kailangang tapusin kahit kalahati ng sentence. Meaning minimum 3 years pa. Nalungkot si Lucia nang malaman. Sabi niya, baka talaga nagbago siya. Dapat pala pinalaya nila. Sumagot ako, anak, batas ang batas. Major crime ang ginawa niya, kailangang tapusin ang parusa. Pero kung talaga nagbago, may chance pa siya. Noong taon na iyon, 15 na si Lucia. Naging ganap na yung adult, matangkad, maganda, matalino. Puro mataas ang grades. Nangangarap pumasok sa medicine. Gusto niyang maging doktor. Proud ako sa kanya. Napakarami niyang pinagdaanan, pero hindi siya nasira. 11 si Tomas. Malikot, masaya, mabait, parang siya ang least affected. Bata pa, marami nakalimutan. Para sa kanya normal na ang buhay dito kasama si Lola at Papa. 2 taon pa lumipas. Noong Hunyo 2030, lumabas si Karina sa parol. Natapos niya 5 taon sa 1-0. Nag-message ang mama niya kung tutol ba ako, napuntahan ni Karina ang mga bata. Tinanong ko si Lucia, 17 na siya, tapos na high school. Nag-isip siya at pumayag. Gusto ko siyang makita. Gusto ko malaman kung nagbago. Tinanong ko si Tomas. 13 na siya. Nagkibit balikat. Okay lang kung gusto ni Lucia. Nagkasundo kaming magkita sa neutral place, sa CAF sa city center. Dumating ako kasama ang mga bata.
Nandoon na si Karina naghihintay. Halos hindi ko siya nakilala. Payat na, tumanda na parang 10 taon. May uban ng buhok, walang makiyop ang mukha. Simple ang damit. Nakita ang mga bata at umiyak. Si Lucia muna lumapit. Nagyakapan sila. Pareho umiyak. Hinaplos ni Karina ang ulo niya. Bulong, patawarin mo ako. Anak, patawarin mo ako. Humiwalay si Lucia, pinunasan ang luha. Hindi ko alam kung mapapatawad kita, pero gusto ko subukan. Si Tomas nanatili sa gilid na hesitant. Lumapit si Karina, lumuhod. Tomasito, gaano ka na lumaki? Lalaki ka na. Tumango siya tahimik. Hindi siya pinilit ni Karina na yakapin. Simple lang mahinang sabi. Naiintindihan ko galit ka sa akin. Normal yan, deserve ko yan. Ako nanatili sa tabi nagmamasid. Lumapit si Karina sa akin. Marco, salamat sa pagpayag sa meeting na ito. Tumango ako. May karapatan silang makilala ang mama nila. Kahit ganoon. Nayanig siya sa sinabi ko. Pero wala siyang sinabi. Umupo kami sa CAF mga 1 oras. Nagkukwento si Karina tungkol sa buhay sa prison. Kung paano siya nagtrabaho sa sewing workshop. Nag-aral ng accounting online. Kung paano araw-araw gumigising iniisip ang mga bata. Nakikinig ang mga bata. Nagtatanong, tahimik ako. Nang magpaalam, sabi ni Lucia, Mama, natutuwa ako na nakalabas ka. Baka mag-usap tayo minsan-minsan. Radyante na tumango si Karina. Siyempre, anak, salamat. Binulungan ni Tomas, paalam. At pumunta sa sasakyan. Umuwi kami. Sa bahay tanong ni Lucia, Papa, ano sa tingin mo? Talaga bang nagbago siya? Honest akong sumagot. Hindi ko alam, anak. Sasabihin ng panahon, pero sana. Para sa inyo sana. Mula noon 1.5 taon pa lumipas. Gayon lete 2031 na. Pumasok si Lucia sa University of Medicine. First year siya. 14 na si Tomas. Third year high school. Kay Karina nag-uusap sila mga once a month. Nakatira siya sa original city namin. Accountant siya sa maliit na kompanya. Sinusubukan niyang ayusin ulit ang buhay niya. Bihira kaming magkita mga every 6 months. Hindi higit. Hindi ako tutol. Pero wala ring closeness. Para sa akin stronger, siya na minsang gustong patayin ako. Ang mga bata ang magdedesisyon kung anong relasyon bubuo nila sa kanya. Dito pa rin ako nakatira, driver pa rin. Maayos si Mama, tumutulong pa rin sa mga bata. Ibinenta ko ang kondo sa original city. Sobrang daming masamang alaala roon. Gamit ang pera nakabili ako dito ng mas malaking 3-bedroom kondo. Inayos ko. May sariling kwarto ang bawat isa. Minsan kapag nagmamaneho ako sa highway sa tahimik ng gabi iniisip ko ang nangyari at naiintindihan ko. Swerte ako. Swerte na binuksan ko ang recorder na iyon. Swerte na narinig ko ang katotohanan sa tamang oras. Swerte na nailabas ko ang mga bata at nawala. Pwede sanang iba. Pwede akong nasa libingan ngayon at si Karina namumuhay gamit ang insurance money ko kasama si Quiros. Pinalaki ang mga anak ko. Paano nila malalaman ang katotohanan? Malalaman pa ba nila? 47 taon akong nabuhay at naintindihan ko ang isang simple. Pinakaimportante ang tiwala sa relasyon. Walang tiwala, walang pag-ibig, walang pamilya, wala. At kung ramdam mo may mali, huwag ipikit ang mata. Huwag maghintay na lilipas. Alamin mo, kilalanin ang katotohanan, kahit masakit. Nailigtas ko ang sarili ko at mga anak ko dahil hindi ako natakot malaman ang katotohanan. Terrible na katotohanan. Winasak ang buhay ko. Pero nailigtas din. Pakiusap, alagaan nyo ang mga mahal nyo. Pero alagaan nyo rin ang sarili nyo. Kung ramdam nyo may mali, huwag balewalain ang feeling na iyon. Bihirang magkamali ang intuition. Mas mabuti ang terrible truth kaysa mabuhay sa dangerous na kasinungalingan. At kayo ano ang opinyon? Tama ba ang ginawa ko? Dapat ba akong direktang kinausap si Karina nang hindi isinasali ang pulis o iyon lang ang tama? Ano ang gagawin nyo sa posisyon ko? Musika, isulat nyo sa comments. Mahalaga sa akin ang opinyon nyo. At tandaan, hindi natatapos ang buhay sa isang betrayal. Patuloy ito at palaging may chance magsimula ulit. Kung nagpa-reflect sa iyo ang kwentong ito tungkol sa importance ng pagtitiwala sa instinct mo, pagprotekta sa mga mahal mo at pagkakaroon ng lakas harapin ang katotohanan kahit masakit, gusto ko sanang malaman kung ano ang iniisip mo. May naging mahirap na desisyon ka ba para protektahan ang pamilya mo? Naniniwala ka bang palaging umaabot ang karma sa gumagawa ng masama? Ikwento mo sa comments. Mahalaga ang opinyon mo. At kung hinaplos ng kwentong ito ang puso mo, i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-on ang bell
para hindi mo makaligtaan ang iba pang kwento gaya nito. Salamat sa pakikinig sa akin.